Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng aking bagong segment na ito. Ang take ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Napapanood po ninyo ito sa aking Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi na po ninyong aabangan. Regular na po ito, araw-araw. Ang take ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Lagi po kasi may nagme-message sa akin araw-araw, Attorney, anong take mo dito sa isyung ito? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya ginawan ko na lang ng regular na segment. Kaya pusin nyo tong ano ko ngayon mga kabunyog, ilang issue itong tatalakayin ko ngayon, itong mga maiinit na isyung ito ngayon, i-discuss ko kung anong take ko. Ito, galit ang KOJC, kina Trillanes sa Torre Nitong nakaraang mga araw, mainit na balita na ito na ngang sa interview kasi kay dating Senador Sonny Trillanes, sa interview sa kanya, si Karen Davila yata ang nag-interview ay sinabi ni Trillanes na mayroon silang mga nakukuhang impormasyon, reliable na mga information, na ang private jet ni Kibuloy at ng KOJC, pati chopper, ay kay Duterte, kay Digong Duterte anya. Yun ay binunyag ni Trillanes sa interview sa kanya. Ang mainstream media ito mainstream media. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, sa katunayan, mas maraming beses na ginamit ni Duterte ang nasabing private chopper ay private jet at chopper. Kaya sabi ni Trillanes, malaki ang nila paniniwala dahil may mga nagbibigay sa kanila ng ganung information na kay Duterte ginamit lang na front, kumbaga nakaprontera si Kibuloy at ang KOJC. Kasi siyempre malaking issue yan kung kay Duterte yon, kasi saan naman siya kukuha ng pambili ng private jet? Saan siya kukuha ng pambili ng chopper? Si Duterte anya ang may-ari niyan, pero pinangalan lang kila Kibuloy at saka KOJC. Kasi pwedeng sabihin ng ni Kibuloy na kita yan ng donasyon yan, galing yan sa pera ng kanyang simba, ng sekta niya, ng relihiyon. At binili nila yan para magamit niya sa kanyang misyon. Di ba gano'n naman yung paliwanag ni Kibuloy niyan. Binili daw yan para gamitin sa kanyang pagmimisyon, pangangaral. Di parang ngayon, medyo hindi gaanong pag-iinitan kasi para sa sekta ng relihiyon nga. Pero ang sabi ni Trillanes, may ebidensya sila. At itong si General Torre, naglabas din ng reaksyon, naniniwala daw siya sa sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes. Kasi nung ni-raid niya daw yung KOJC compound, nanawagan itong KOJC na mag-rally para harangan yung pag-aresto kay Kibuloy, wala naman daw halos tao Hindi naman daw ganun karami ang members. Kahit nga sa Liwasang Bonifacio anya, ilang beses nagpatawag ng rally sa Liwasan ang KOJC. Wala naman halos tao. Kaya paano sila magkakaroon ng ganun kalaking yaman kung ang kanilang mga members ay kukunti lang naman? Kaya sabi ni retired General Torre, tama si Trillanes, naniniwala siya doon. Ay ngayon, nag-react yung KOJC. Mainit yung galit ang KOJC kila Trillanes sa Torre. Sa programa ng SMNI, pinanood ko kanina, yung mga nila, mga babae yung mga official ng KOJC ang nagsalita kanina Pati yung abogado ng KOJC at ni Kibuloy, si Torion. May binasang statement si Torion. May binasang statement. Sa binasang statement ni Torion, sabi niya, hindi daw totoo yung sinabi na yan ni Torre at saka ni Trillanes. Kasi sila daw sa KOJC
ay ano sila, ah, matagal na sila na ano, ang kanilang sekta ng relihiyon ay sinusuportahan ng kanilang mga members at nakakalat daw ang kanilang mga members sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya hindi daw totoo yung sinasabi nila Trillanes at ni Torre na kukunti lang ang kanilang members at wala daw silang sapat na resources para mabili ang nasabing private jet at chopper. Hmm? Kaya sabi nila ng KOJC, hanggang daw ngayon hindi tinitigilan ang kanilang simbahan o relihiyon. Hmm? Pinakulong na daw ang kanilang founder, tapos hanggang daw ngayon patuloy pa rin ang paggigipit. Ah, Indefinitely daw sinuspend ang kanilang franchise ng SMNI. Pero naligtasan daw nila ang lahat ng pagsubok sa kanila. Yung yung seed sa kanila na tumagal ng 16 days, nalampasan daw nila itong lahat. Kaya nananatili daw silang matatag. Hindi daw sila patatalo dito sa mga ginagawang ito. Hmm. Ah, may hamon pa si Torion. Kung totoo daw yung sinasabi ni Trillanes, ipikita niyang ebidensya niya, ibibigay sa kanila daw, ililipat na daw sa kanila ang pagmamay-ari ng private jet na yan at chopper. Pero anyway, mga kabunyog, yung statement ng KOJC, ang sinasabi nila, hindi sila pwedeng manahimik na dito sa mga pinagsasabi daw ni Trillanes at saka ni Torre. Grabe na daw ang paninira sa kanila. Anyway, ano naman yan karapatan naman nila yan na mag-react sila sa pahayag ni Trillanes at ni Torre. Pero siyempre, sila Trillanes at Torre, hindi naman yan magsasabi ng gano'n na wala silang ebidensya. Sabi naman ni Trillanes, mayroon silang ebidensya. Alam naman natin si Trillanes, pag nagsasalita, hindi pwedeng walang resibo. Anyway, kung gusto nilang i-challenge si Trillanes, nasa kanila yan. Basta't ang sabi ni Trillanes, mayroon siyang ebidensya. Mayroon silang reliable information ng kanilang mga sinasabi na yan. Kaya lang siyempre, nagagalit ang KOJC kasi nga, ano yan sinabi ni Trillanes na kay Duterte yung mga ari-arian na yun. Dinideny siyempre ng KOJC, hindi daw kay Duterte yun, kanila daw yun. Kaya ito daw mga kinakalat na ito, paninira lang sa kanilang anyway, ano yan, hayaan natin na patunayan nila yan. Si Trillanes din, sabi niya mayroon siyang mga resibo, mayroon siyang mga patunay ng kanyang sinabi. At sinigundahan din ni General Torre. Sabi ni General Torre, naniniwala ako diyan kasi hindi naman ganun karaming tao yan. Walang masyadong miyembro yan. Paano sila magkakaroon ng ganyan karaming ari-arian? Anyway, abangan natin mga kabunyog kung anong susunod na mangyayari dyan. Mga kabunyog, doon na ang impeachment trial. Ito mismo ang inanunsyo ni Senador Ping Lacson. Alam naman natin si Senador Ping Lacson, Senate President pro tempore yan. Yan ang second, ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng Senado. Sabi ni Senador Ping Lacson, malamang na ang trial ng impeachment magsisimula sa June na. Ngayon may mga nagre-react. Torny, matagal pa pala ang impeachment trial. Mga kabunyog, ang sinasabing impeachment trial, yung trial proper. Pero ang Senado magkukonbina bilang impeachment court pagkatanggap kaagad nung articles of impeachment. Kailan matatanggap yung makakarating sa Senado yung articles of impeachment? Kalusot na sa Kamara, sa plenary. Ang sabi ni Secretary Ronald Llamas sa programa naming Dos Amigos, May 11 daw. May 11 daw, didesisyon na ng Kamara Magsisesyon na yung Kamara, plenary, sa May 11. Kung sa May 11 yan, mga kabunyog, Monday yan. Sabi ni
ni Ronald kanina sa programa namin, May 11. So kapag nakaano na yan sa kamera, May 11, nakalusot na, kasi sigurado namang lulusot yan, kaagad-agad itatransmit sa Senado yung articles of impeachment. Ang sabi naman ni Senate President Soto, pag nakarating sa Senado, forthwith, magkukonvene sila bilang impeachment court. Mayroon na ngang pansamantalang pitsa May 13 daw May 13. So ngayon, kung May 13 magkukonvene ng impeachment court, bakit sa June pa ang trial? Marami pa kasing mga aayusin dyan, mga kabunyog. Siyempre, pagkatanggap ng Senado niyan, mag-a-approve sila ng minutes, mag-a-approve sila ng kanilang rules, tapos aayusin nila yung kanilang mga yung physical na ano nila, saka yung schedule nila. Aayusin 'yan. Tapos papadalhan din si Sara Duterte ng summon. Papadalhan ng summon, isusumon 'yan. Magka-count din yan ng may bibilangin na namang araw. Kaya yung sinasabi naman ni Senador Ping Lacson na trial proper na yon. Kaya lang, as early as May, pagkatanggap ka agad ng articles of impeachment, magkukonvene naman na sila as impeachment court. Kaya lang, marami pa kasing mga aayusin na mga procedures, mga rules, administrative matters, marami pa. Kaya ang mangyayari diyan, gagawin naman na nila 'yan sa May pa lang. Papasumpain siyempre yung mga prosecutors, mga sila, pagkatapos yung mga senator judges, magsusumpa din sila. So yung mga ganong preliminaries, gagawin na 'yan sa May. Pero yung trial proper, gagawin sa June. Okay lang 'yan, mga kabunyog. Unawain natin na ang importante, hindi tulad ni Chis Escudero. Si Chis Escudero kasi nakarating sa Senado yung articles of impeachment February 5, hindi talaga nag-convene. Nag-convene si Chis Escudero, June na. Imaginein mo, February natanggap tapos June nag-convene. Ito, May naman na to May. So kung makakarating sa Senado mga May 13 yung articles of impeachment, kaagad-agad naman daw magsisesyon sila, sabi ni Senate President Soto. Magkukonvene kaagad sila bilang impeachment court at mag-i-schedule na kaagad ng trial. At ang trial nga, nakikita mga June. So ano ito, mga kabunyog? Aabutin ito ng mga sigurado, July, August. Itong impeachment trial na ito. Kaya, mga kabunyog, sana kasi kung tinuloy na yung impeachment trial nung nakaraang taon, tapos na sana itong issue na ito ng impeachment kay Sara. Ito naman kasing si Chis Escudero. Tapos ito namang Supreme Court. Kinampihan pa yung kampo ni Sara. Kaya tuloy umabot na ngayong 2026. Dapat sana nung last year pa tapos na yung impeachment na yan. Anyway, so mayroon na tayong ngayon, mga kabunyog, mga schedules May 11, yan daw yung pagbubutuhan ng plenary, ang impeachment. Pagkatapos niyan, itatransmit ka agad yan sa Senate, articles of impeachment. Ang Senate naman, sabi nga ni Senate President Soto, mga May 13 or pagkatanggap ka agad nila ng articles of impeachment, magkukonvene ka agad sila bilang impeachment court. Pagkatapos yung mga administrative matters, yung mga preliminary matters, ayusin na nila. By June, magsisimula na ang impeachment trial. O yan, mga kabunyog, at least may idea na tayo ng mga susunod na mangyayari. Itong si Ortega, Congressman Ortega ng La Union, hinamon si Pulong Duterte. Hinamon si Pulong Duterte. Ano ang hamon ni Congressman Ortega kay Pulong? Ang hamon niya, kung totoo daw yan, sinasabi ni Pulong, ang pinapalabas kasi ni Pulong, ginagapang daw ni Sandro Marcos ang mga kongresista. Ginagamit daw yung control sa budget para sumunod ang mga kongresista. Pag hindi ka daw bumoto sa impeachment ni Sara, sa gagawing butuhan sa plenary, hindi sa'yo ibibigay yung mga projects mo. Yan ang sinasabi ni Pulong. Ginagamit daw yung national budget para mapasunod ang mga kongresista bumoto sa impeachment ni Sara. At ang gumagapang na daw ay si Sandro Marcos mismo, ang anak ng Pangulo. Tinatawagan na daw ang mga
staff, ng mga chief of staff ng mga kongresista. Yan ang sabi ni Pulong. Pero sabi naman ni Congressman Ortega ng La Union, ipakita daw ni Pulong ang ebidensya niya. Ipapatunayan daw na totoo ang sinasabi niya, hindi yung dakdak lang daw ng dakdak. Kung totoo daw yung sinasabi ni Pulong, ipakita niya ang ebidensya niya. Para talagang maniwala ang mga tao na totoo ang sinasabi niya. Hindi daw yung aligasyon or akusasyon na kung ano-ano. Yan yung bira naman ni Ortega. Actually, tinanong na din diyan si Congresswoman Beatrix Listro, dininay niya rin yan. Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, wala akong alam na ganyan. Ganon din si Congresswoman Leila de Lima, sabi niya wala. Hindi totoo yung sinasabi na yan ni Pulong Duterte. Kasi may sinabi pa si Pulong, hindi daw sila matatakot, hindi daw sila uurong. Ayun, kinounter na din yan ni dating Senador Sani Trillanes. Sabi ni Trillanes, anong sinasabi mong hindi ka uurong? Kongresista ka, tapos yung kapatid mo ini-impeach ni hindi mo nga pinagtatanggol eh. Tapos may mga pa hindi ka pa uurong diyan. Banat ni Trillanes yan, mga kabunyog. Kasi sabi ni Pulong na nababalitaan daw nila, ginagapang na ang mga kongresista. Pero sila daw, hindi daw sila natatakot yan. Hindi daw sila uurong. Lalaban daw sila. Kaya lang ang banat ni Trillanes, lalaban kayo? Hindi kayo uurong? Hindi mo nga naipagtatanggol ang kapatid mo eh. Sabagay, yan din yung sabi ni Ronald Llamas kanina sa Dos Amigos namin. Mabuti pa nga si Paulo Duterte, Paulo Marcoleta, pinagtatanggol si Sara eh. Kahit nakakahiya na. Sila Pulong wala. 3 Duterte yan eh. Si Pulong Duterte, si Omar Duterte, tapos yung Harold Duterte, yung party list. Hindi naman nila naipagtatanggol si Sara. Kaya actually tama yung hamon ni Trillanes na kung talagang hindi uurong si Pulong, ipaglalaban niya ang kapatid niya. Ini-impeach yung kapatid niya. Ba't hindi niya kayang ipagtanggol? Ngayon, nang iintriga si Pulong na bayad daw ang mga kongresista, ginagapang na daw ni Sandro Marcos, ginagamit daw na panakot yung control sa budget. Sabi ni Congressman Ortega ng La Union, pakita mong ebidensya mo para maniwala sa iyo ang mga tao. Kasi yan eh, wala ka namang ebidensya, akusasyon daw ng akusasyon. Dininay na rin yan ni Congresswoman Leila de Lima, wala daw siya. Wala daw siyang alam na nangyayari yan. Ganon din si Congresswoman Beatrix Listro. Wala daw. Kahit yung butuhan daw doon sa Justice Committee ay pinapalabas nila, di ba mayroong appearance fee daw yun? 1.6 billion yata yun. Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, hindi totoo yan. Walang mga appearance fee na yan. Kaya anyway, mga kabunyog, mga kababayan, binibira itong si Pulong kasi sinisiraan ni Pulong yung impeachment. Pinapalabas niya na ang mga buboto sa impeachment ni Sara ay bayad. Ginagapang daw ni Sandro Marcos. Dinidinay naman yan ng mga kongresista. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.